Well, sabi nila, ang mga dinosaurs daw ay nabuhay sa mundo millions and millions of years ago. Yan, kahit mga religious leader naniniwala dyan na ang mga dinosaurs ay nabuhay millions and millions of years ago. Sinasabi din yan sa mga textbooks sa school, sa mga magazine, sa dyaryo, sa telebisyon. Mababasa din natin yan sa napakaraming mga articles sa internet. Kasi kung ang tatanungin ninyo mga evolutionista, sasabihin nila ang mga dinosaurs totoo na nag-exist sa mundo millions and millions of years ago. Actually, sinasabi nga nila na ang mga dinosaurs ay naghari sa mundo 140 million years. Yung tinatawag na Jurassic Era. At ngayon, sinasabi nila 65 million years na nawala ang mga dinosaur dito sa mundo. Yan ang sinasabi ng mga evolutionist. Pero sabi lang kasi nila yon, mga kababayan Wala pong matibay na basihan doon. Bakit? Ano bang ginawa ng mga evolutionist para ma-determine nila yung edad ng mga dinosaur? Nung bang nahukay nila yung mga dinosaur, is may naka-indicate ba doon sa buto kung ilang taon na yung mga dinosaurs na ito? Wala naman, di ba? Wala namang scientist na nabuhay noon para makapagsabi exactly kung anong edad ng mga dinosaur o kung gaano nakatagal na wala sila sa mundo. So yung sinasabi ng mga evolutionista, actually hindi nga papasa sa korte yun Bakit? Kasi kung ikaw ay isang scientist, isang meticulosong scientist, o kahit hindi na scientist, ikaw ay isang meticulosong tao, hindi ka basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Yung sinasabi ng mga evolutionist about millions of years ng mga dinosaur, yun po ay assumption lang. Hindi nga yun papasa sa judicial court Sa korte, mahalaga po ang saksi. Mahalaga ang ebidensya. Tanong, may scientist ba na nakasaksi sa pamumuhay ng mga dinosaurs? Wala. May ebidensya ba na ang mga dinosaur is millions of years na sa mundo? Wala. Parang ganito yan, mga kababayan. Kaya natin alam na si Magellan ay pinatay ni Lapu-Lapu kasi may nakakita, si Pigafetta. Tama? Kaya natin nasabi na si Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio dahil merong witness. May written document na ginawa nung time na yon na nagpapatunay na ang Pangulo ng Pilipinas na si Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio. So tanong, sinong witness naman at anong ebidensya ang nagpapatunay na ang mga dinosaurs ay nabuhay millions and millions of years na sa mundo? Anong ebidensya na ang T-Rex ay kumakain ng kapwa niya hayop? Wala. All are but assumptions, mga kababayan. Sasabihin nila, gumagamit daw ng radiocarbon dating. Alam niyo yung radiocarbon dating, kung mag-aral kayo ng science, ang radiocarbon dating po ay ginagamit para sukatin ang edad ng mga fossils. So sabi nila, gumamit daw ang mga scientists ng tinatawag na radiocarbon dating para sukatin ang edad ng mga dinosaurs. But how come? Paano nangyari yon? Alam nyo ba na ang carbon dating ay limitado lang up to 60,000 years? Ang kaya lang sukatin ng radiocarbon dating ay up to 60,000 years. Yung sinasabi nila, yung mga dinosaur, millions and millions of years. How come na ginamit yung radiocarbon dating para sukatin yung millions and millions of years kung ang limitasyon lang ng radiocarbon dating ay up to 60,000 years? Ito, pakinggan ninyo. Ito po'y galing sa isang scientific article sa University of Chicago. Sabi dito, the various dating techniques all have limitations. Each works best for different types of problems. Radiocarbon dating works on organic material up to about 60,000 years of age. See? Limitado lang ang radiocarbon dating sa 60,000 years of age. Baka sabihin naman na pwedeng sukatin naman yan, kapatid, using uranium dating. Kasi ang limit naman daw ng uranium dating is up to millions naman. Pero imposible din yon. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang uranium or argon content ang fossils ng mga dinosaurs para gamitin yung uranium dating. You cannot use uranium dating or argon dating
sa mga dinosaurs o sa mga living organisms noon, sa mga fossils, kasi wala namang uranium and argon content yung mga buto ng mga dinosaurs eh. Ang uranium dating ay ginagamit lang sa pagsukat ng edad ng bato. Mga bato ang sinusukat ng uranium dating. So paano nila sinukat yung edad ng mga dinosaurs? Ayon sa mga evolutionist, ang mga dinosaurs ay nabuhay daw sa tinatawag na Mesozoic era. Itong Mesozoic era, ito po ay nasukat sa pamamagitan ng mga bato. So, using uranium dating, sinukat nila yung edad ng mga bato doon sa ilalim ng lupa at nakita nila na yung mga bato na yon is magkakaedad. Actually, bawat layer ng lupa hanggang sa pinakailalim, may mga edad yan eh. Meron silang nakita na mga bato o rock beds na merong 65 to 235 million ang edad. At dun sa mga bato na yon, nakakita sila ng mga buto ng mga dinosaurs. So dahil yung edad ng mga Mesozoic rocks na yon ay 65 to 235 million years old, nag-assume sila ngayon na yung mga dinosaur ay umiidad din ng 65 to 235 million years old. Yan ang ginawa ng mga evolutionist. Although make sense, may katwiran, pero ito po'y assumption lang eh. Wala namang nakakita eh, at wala namang matibay na ebidensya to support yung evolutionary claim na yan na ang mga dinosaur ay nabuhay kasabay ng mga batong yon. Wala pong matibay na ebidensya doon eh. So, tanong natin ganito, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga dinosaurs? Nakita na natin yung sinasabi ng mga evolutionist eh. Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga dinosaurs? Ang Biblia po ay hindi nagtuturo na ang mga dinosaurs ay nabuhay millions and millions of years na sa mundo, gaya ng itinuturo ng mga evolutionista. Bagaman ang Bible ay isang scientific na aklat, sabi nila hindi scientific, no. Bible is a very scientific book. Pero kahit siya'y scientific book, kinokontra ng Biblia yung katuroan ng milyon-milyong taong pamumuhay ng mga dinosaurs sa lupa. Yung turo na yon. Kinokontra ng Biblia yon. In fact, ang Biblia ay nagsasabi o nagbigay ng babala sa atin na mayroong mga huwad na siyensya, mga false na science. Pakinggan ninyo, dito sa aklat sa sulat ni Pablo kay Timoteo, sabi niya dito, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so-called. So meron talagang tinatawag na mga huwad na science o false science, sabi ni Pablo. Pero ano naman ang turo ng Biblia tungkol sa pamumuhay ng mga dinosaurs? Ayon po sa banal na kasulatan, ang mga hayop, nilalang ng Diyos yan sa 2 araw. Noong 5 araw, nilalang ng Diyos ang mga hayop sa ilalim ng dagat at mga hayop sa himpapawid. And then on the 6th day, nung 6 na araw, nilalang naman niya ang mga hayop sa lupa kasabay ng mga tao. Tandaan niyo yan mga kababayan. Nilalang ng Diyos ang mga hayop sa tubig at himpapawid noong 5 araw, and then yung mga hayop naman sa lupa ay nilalang kasabay ng mga tao noong 6 na araw. So ibig sabihin, yung mga dinosaurs na nabubuhay sa lupa tulad ng mga T-Rex, Triceratops, Stegosaurus, Carnotaurus, Spinosaurus, Iguanodon, etc., etc., lumitaw yan sa mundo kasabay ng mga tao. Hindi sila nauna sa mga tao. Ang nauna sa mga tao ay yung mga hayop sa tubig at sa himpapawid. Mas matanda sila ng 1 araw. Pero 1 araw lang yon, hindi millions and millions of years. Kung naniniwala ka sa Biblia, yan ang dapat paniwalaan mo, na ang mga dinosaur sa lupa ay lumitaw kasabay ng mga tao, hindi nauna sa mga tao. Ang nauna sa mga tao ay mga marine and air animals, pero 1 araw lang ang tanda nila, hindi millions and millions of years. Ngayon, baka may magsabi dyan, yun daw mga araw na binabanggit sa creation ay katumbas ng millions and millions of years daw yon.
Wala pong ganung nakasulat sa Biblia. Walang nakasulat ng isang araw ng creation ay katumbas ng milyong-milyong taon. Walang ganon kahit isang talata. Ibig mo bang sabihin pag sinabi ng Diyos na magkaroon ng hayop or ng halaman, it will take millions of years to happen? Ganon ba kabagal ang kapangyarihan ng Diyos? Sa isang salita lang ng Diyos, pwedeng lumitaw ang isang bagay eh. It so happened na inisa-isa niya ang paglikha ng mga bagay-bagay ayon sa pagkakasunod ng mga araw. Dahil He will also create the days of the week. Hindi lang naman mga bagay-bagay sa mundo ang nilalang ng Diyos eh. Nilalang niya rin yung pagkakasunod-sunod ng mga araw para makabuo siya ng isang linggo. So yan ang wisdom dyan mga kababayan kung bakit di-divide ng Diyos ang paglalang ng mga bagay-bagay ng mga creatures according sa pagkakasunod ng mga araw. Dahil He will also create the week or the days of the weeks. So, anong katibayan na may mga dinosaurs nga na nilalang ang Diyos one day before the creation of man and on the same day when man was created? Anong katibayan, mga kababayan? Dito sa isang salin ng Biblia, New American Standard Bible, ganito po ang ating mababasa. God created the great sea monsters and every living creatures that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind, and God saw that it was good. Yung nabasa natin dyan, meron diyang binabanggit na the great sea monsters. Sa wikang Hebreo, yan po ay may katumbas na salitang tanim. Nang ibig sabihin is a marine or land monster, dragon, sea monster. Yan ang ibig sabihin ng tanim. Bakit dragon at monster ang ibig sabihin ng tanim? Bakit hindi dinosaur? Akala ko ba babasahin mo is dinosaur? Kasi yung salitang dinosaur, inimbento lang naman po yun noong 1841 eh. Yung dinosaur, yung salitang dinosaur, yan po ay isang makabagong salita na hindi pa nag-i-exist nung panahon na isulat ang Biblia. So wala pa talaga yung salitang dinosaur. Ang salitang ginagamit dun sa mga dambuhalang hayop is dragon, monster. Talaga ba na mayroong mga dragon, may mga monster na nung unang panahon? Ganito ang mababasa natin sa aklat ni David. Sa awit ni David, chapter 74, verse 13. Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. So meron talagang mga dragon na nabubuhay noon. May mga dragon sa lupa, may mga dragon sa tubig. At itong dragon o monster, yan po yung tinatawag nating dinosaur sa ating panahon. Natural, hindi pa dinosaurs ang tawag doon. Kasi ang dinosaur, again, na-invento lang 1841, yung salitang dinosaur. But biblically, yung tinatawag nating dinosaurs ngayon, sa Biblia, ang tawag doon is tanim o dragon, monster. Yan, mabuting magkalinawan tayo dyan, mga kababayan. So sabi ni David, merong tinatawag na dragon in the water. Kung titignan natin sa listahan ng mga dinosaurs, meron talagang ganun, mga kababayan. Alam niyo yung tinatawag na Monosaurus? Yan po ay isang dinosaur na nabubuhay sa tubig eh. So the point is, hindi totoo na ang mga dinosaurs ay nauna ng milyong-milyong taon sa mga tao. Na ang mga dinosaurs ay may pagitan sa mga tao na millions of years. Hindi po totoo yun. Sabi kasi ng evolusyon, ang mga dinosaurs daw ay umiral sa mundo mahigit 200 milyong taon bago sumulpot ang kauna-unahan tao sa mundo. Kaya ang mga dinosaur, hindi daw nabuhay kasabay ng mga tao sa mundo. Sabi nila yan eh. Sinasabi pa nila na ang mga dinosaur ay bunga lang din ng evolusyon. Itong mga dinosaur na ito ay mga amphibian na nag-evolve at naging reptiles. So kontra-kontra ito sa Biblia, mga kababayan. Kasi sabi sa Biblia is nilalang ng Diyos ang malalaking hayop, lahat ng hayop kasabay ng tao. At ang hayop na nilalang ng Diyos, fully functional na. Hindi dumaan sa sa proseso ng evolusyon. So dito makikita natin yung kontrahan ng Biblia at ng evolusyon. So our next question is, totoo ba na ang mga dinosaur ay nabuhay millions and millions of years na? Well, kung Biblia ang tatanungin natin, hindi. Mali yun.
Kasi sabi nga sa Biblia, magkasabay na nilikha ang mga tao at ang mga dinosaur. Kailan ba nilalang ang mga tao? Kailan ba nilalang ng Diyos si Adan na siyang unang tao? Kung titingnan natin sa Biblia, mga kababayan, kung titingnan natin yung tinatawag na Bible chronology, ganito po yung ating matututunan, ano? Mula kay Adan hanggang sa panahon na ipanganak si Noe, meron tayong 1,056 years. Mula naman kay Noe hanggang sa panahon na ipanganak si Abraham, meron tayong 1,134 years. So 1,056 plus 1,134, meron tayong 2,190 years. Yan, maliwanag yan mga kababayan. At alam nyo ba na nagkakaisa ang mga historians at Bible scholars na si Abraham ay naglakbay mula Uz papuntang Kanaan noong 1921 BC. So 1921 BC. Yan ang pinagkakasunduan ng mga scholars, that Abraham departed Haran and traveled to Canaan in the year 1921 BC. At mayroon ding agreement ang mga scholars na ipinanganak naman si Jesucristo sa year na 4 BC. 4 BC, hindi eksaktong 1 AD kundi 4 BC. So, from 1921 minus 4 BC, meron tayong 1,917 years. So, itong 1,917 years na pagitan sa panahon ni Abraham at ni Kristo, idagdag natin sa 2,190 na pagitan naman ni Abraham at ni Adan. So, magkakaroon tayo ng 4,107. At mula naman sa Panginoong Jesus na 4 BC hanggang sa taon nating kasalukuyan, 2023, meron tayong 2,027 years. Tama? So, idagdag natin yung 2,027 years doon sa 4,107, meron tayong 6,134 years. Therefore, mula kay Adan hanggang sa ating panahon, meron tayong total na 6,134. Kung pagbabatayan natin ang Biblia at ang kasaysayan. Ibig sabihin nito, hindi totoo na ang mga dinosaur ay umiidad ng milyon-milyong taon na. Hindi totoo. Nasa mahigit 6,000 taon lang kung Biblia at kasaysayan ang ating pagbabasihan, no? O kung naniniwala ka sa Biblia, kapatid, tatanggapin mo itong paniniwalang ito eh. Diba? You can do the math. Sabi ko nga, kaya ako pinapakita sa screen yung mga figures is para kayo na rin mismo ang magkwenta. Diba? So, anong katibayan natin mula sa Biblia? Na ang mga dinosaur ay nag-exist kasabay ni Adan. Na hindi totoo na ang mga dinosaur at ang mga tao ay may pagitan na 140 million years. Or 65 million years rather. Ano katunayan? Dito sa aklat ng Roma, meron tayong ganitong mababasa. Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano sabi sa talata? Kailan daw nag-umpisa ang kamatayan? Noong panahon na magkasala si Adan. Nung kainin ni Adan ang bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti, pumasok ang kamatayan sa lupa. Tanong, nung bang bago magkasala si Adan may kamatayan? Wala pa nga eh. Wala pa siyempre kasi hindi pa naman nagkakasala si Adan eh. Nagkaroon lang ng kamatayan nung siya'y magkasala. Kung sinasabi ng science ngayon na namatay ang mga dinosaurs milyon na mga taon bago lumitaw si Adan, lalabas, meron ng death or kamatayan bago pa magkasala si Adan. Tama? Kasi sabi ng science, naubos daw o naging extinct daw ang mga dinosaurs 65 million years bago sumulpot ang unang tao. So lalabas, bago pa magkasala si Adan, mayroon ng mga namamatay. So hindi pala totoo yung sinasabi ng Biblia na dahil kay Adan kaya nagkaroon ng kamatayan. So ano papaniwalaan nyo ngayon dyan?
Yung science ng evolusyon na may kamatayan na bago pa ang unang tao? O yung Biblia na nagsasabing ang kamatayan ay nagsimula dun sa unang tao? So, kaya nga sabi ko sa inyo, kung naniniwala kayo sa Biblia, hindi kayo maniniwala sa evolusyon eh. Di ba? So yung 65 million years na gap daw sa pagitan ng mga dinosaurs at ng mga tao, hindi po totoo yun. Ang totoo, magkasabay na lumitaw ang mga tao at ang mga dinosaurs. May mga dinosaurs na nauna kay Adan, at yun nga po yung mga dinosaurs sa tubig at saka sa himpapawid. Pero isang araw lang po ang gap nila, isang araw lang ang tanda nila. 24 hours lang, hindi million of years. Ngayon, tingnan naman natin yung pamumuhay ng mga dinosaurs, mga kababayan, noong unang panahon. Kung wala pang kamatayan noon bago magkasala si Adan, nangangahulugan lamang nito na wala pang hayop noon na kumakain ng kapwa hayop. Wala pang hayop na nagpapatayan sa isa't isa. Kasi wala pang death eh. Hindi pa nagkakasala si Adan, tama? Originally, nung time na yon, lahat ng hayop, herbivore. Wala pang carnivorous na mga hayop nung panahon na yon. Including dinosaurs, walang carnivorous na dinosaurs hanggang sa panahon na magkasala si Adan. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagtagayon. Therefore, kahit mga dinosaur noon, hindi pa kumakain ng mga hayop, hindi pa sila kumakain ng kapwa nila hayop. Kahit yung T-Rex, yung T-Rex, ang pagkain niyan noon, mga halaman, mga pananim. Until na si Adan ay magkasala, doon lang nag-umpisa yung tinatawag na mga hayop na nagkakainan sa isa't isa. Dahil sa pagkakasala ni Adan, ang kamatayan hindi lang nakaapekto sa buhay ng tao, kundi pumasok din ito sa buhay ng mga hayop at ng mga halaman. At lalong-lalo na nung panahon ni Noe, pati mga hayop nagpapatayan na sa isa't isa noon. And posible din na ang mga dinosaur during the time of Noah is kumakain na rin hindi lang ng mga kapwa nila hayop. Baka pati tao kinakain na rin ng dinosaur eh. Kaya nga siguro ang paglalarawan ng Biblia during the time of Noah is wicked, napakasama. Pakinggan ninyo dito sa Genesis chapter 6 verse 12, ang sabi dito, God saw the earth, and yes, it was corrupt, for all living beings had corrupted their ways on the earth. Nakita nyo? So yung mga dinosaur na nahuhukay na yon, ngayon, yan po ay nasa kulang-kulang 5,000 years lang ang edad niyan. Hindi totoo na milyong-milyong taon ng edad ng mga yan, mga kababayan. Ano katunayan natin? Maliban dun sa computation na ginawa natin kanina about Bible chronology, ano pang isang basihan natin na ang mga dinosaur ay na nahuhukay ngayon ay may edad lang na 5,000 years or more or less 5,000 years lang, hindi million and millions of years. Kasi alam nyo mga kababayan, may natuklasan ang mga scientist na ikinagulat ng maraming mga evolutionista. Na-shock sila dito Nakatuklas sila ng buto ng T-Rex sa Amerika, kung saan doon sa buto na yon, intact pa rin yung tissue, yung collagen, meron pa ngang blood vessels eh. Nakita nyo? Pakinggan ninyo. Itong babasahin natin sa isang discovery, livescience.com, the controversial discovery of 68 million year old soft tissue from the bones of Tyrannosaurus rex finally has a physical explanation. According to new research, iron is the dinosaur's body preserved the tissue before it could decay. The research, headed by Mary Schweitzer, a molecular paleontologist at North Carolina State University, explains how proteins and possibly even DNA can survive millennia. Schweitzer and her colleagues first raised their question in 2005 when they found the seemingly impossible soft tissue preserved inside the leg of an adolescent T-Rex unearthed in Montana. What we found was unusual because it was still soft and still transparent and still flexible.
Schweitzer told Live Science. The find was also controversial because scientists had thought proteins that make up soft tissue should degrade in less than 1,000 or 1 million years in the best of conditions. In most cases, microbes feast on a dead animal soft tissue, destroying it within weeks. The tissue must be something else, perhaps the product of a later bacterial invasion, critics argued. Nakita nyo? So nakatukla sila ng buto ng T-Rex na complete na na parang fresh pa yung collagen, yung tissue at saka yung blood vessel. May mga laman-laman pa na natuklasan dun sa buto. So nagtaka ngayon sila, maraming mga scientists ang nagtaka dito kaya naging controversial ito eh. Kaya sabi ni Schweitzer, what we found was unusual because it was still soft and still transparent and still flexible. Kasi ang paniniwala ng mga scientifico, less than 1 million lang ang pwedeng itagal ng isang tissue na may mabuting kondisyon eh. So after 1 million years, lusaw na yan. Yan ang paniniwala ng mga scientists. Pakinggan ninyo dito sa isang research. Accordingly, bone collagen held at steady annual temperature of 10 degrees Celsius will completely disintegrate under the best possible preservation conditions after 300,000 to 900,000 years. Expressed another way, Collins and colleagues have determined a half-life for bone collagen at 7.5 degrees Celsius of 130,000 years. Nakita nyo? Yung collagen ng isang organismo, posible lang daw na tumagal ng 3 hanggang 900 taon. Hindi, less than 1 million. Eh yung sinasabi ng mga evolutionista, ang mga dinosaurs daw is 65 million years na wala na sa mundo. Kaya maraming nagulat dun sa discovery na yun, dun sa buto ng T-Rex. Paano buo pa yung tissue na yun? Kung totoo na 65 million years na nawala ang mga dinosaurs sa lupa, bakit buo pa yung mga tissues na yun? Yung may blood vessel pa, may collagen pa. Eh, ang itinatagal lang naman ng isang collagen ng laman loob ng dinosaur o ng anumang organismo is less than 1 million lang. O paano buo pa yung mga tissue na yun dun sa T-Rex na natuklasan nila? Diba? Yan ang nakakapagtaka, mga kapatid. Actually, ni-reject nga ng mga evolutionista yung na yan, yung discover na yan. Sabi nila, peki daw yan eh. Possible daw, the bacteria yon. Eh, kalaunan, napatunayan na hindi pala bacteria. Legit na collagen pala yun ng isang patay na hayop. Kaya kalaunan, tinanggap na nila yan. At alam nyo, sabi nila, pwede palang mabuhay ang tissue hanggang 75 million years. Nakita nyo? Inadapt na nila sa paniniwala nila. Kasi, ganyan talaga mga evolutionista eh. Ano't ano mang mangyari, magkapit-pitan man, hindi talaga nila bibitawan yung paniniwala nila na yan eh. So, tanong natin, ganito, ano-anong mga dinosaur yung nag-survive sa baha? Diba, na pag-aralan natin kanina, kumuha si Noe ng mga dinosaurs eh, na isinama niya sa arko. Question, ano-anong mga dinosaur yung nag-survive after the flood? Mga kababayan, basa tayo dito sa aklat ni Job, chapter 4, verse 15 hanggang 19. Narito ngayon, ang hayop na behemoth na aking ginawang kasama mo, siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito ngayon, ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sedro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay mga kakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso at ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos, ang lumalang sa kanya, ang makapaglalapit lamang ng tabak sa kanya. So diyan may binabanggit yung behemoth. Actually wala nang ganyang hayop ngayon. Pero ayon dito sa sinasabi ng Biblia, napakalaking hayop niyan. Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos, sabi niya kay Job. At itong behemoth ay herbivore. Kumakain daw ng kumakain ng damo na gaya ng baka. At yung kanyang buntot ay parang puno ng sedro. Sabi nila, elepante ang tinutukoy dyan. Tanong, yung bang elepante? Yung bang buntot ng elepante parang puno ng sedro? Hindi siguro, mga kababayan. Itong behemoth, kasing laki ng puno ng sedro yung buntot niya eh.
So, posible na itong behemoth na sinasabi ng Diyos ay isang dinosaur. At kung titingnan natin sa listahan ng mga species ng dinosaur na natuklasan, ano yan, may resemblance yan dun sa tinatawag na Brachiosaurus. Yung Brachiosaurus, parang puno yung buntot nun eh. At ang kinakain din nun, halaman din. So, meron pang isang dinosaur na sinasabi sa Biblia. Ito, pakinggan ninyo. Sa Job pa rin, chapter 41, verse 1. Mahuhuli mo ba ang Leviathan sa pamamagitan ng bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila sa pamamagitan ng lubid? O may sinasabi dyan na Leviathan. Itong Leviathan na ito, mga kababayan, is napakakapal daw ng balat nito, sabi sa Biblia. Nanlilisik ang kanyang mga mata at merong apoy na lumalabas sa bibig niya. Pakinggan ninyo, chapter 41 verse 7, mahihiwa mo ba ng patalim na bakal ang kanyang balat? Makapal yung balat niya eh. O ang kanyang ulo ng isa sa isda ay pangsibat? Ang kanilang mga bahin ay kumikislap ng apoy. Yung bahin niya, nagpuproduce ng apoy. At ang kanilang mga mata ay gaya ng mga bukang liwayway kung umaga. So nanlilisik yung kanyang mga mata, nagliliwanag. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang nagliliyab na sulo at mga alipatong apoy ay nagsisilabas. Sabi nila, buhaya daw to. Paano naging buhaya yun? So itong Leviathan na ito, posibleng sa listahan ng mga dinosaur, pwede siyang Sarcosuchus imperator. O kaya is Liopleurodon. Yan ang mga resemblance nitong hayop na Leviathan eh. Meron pang isa sa aklat ni Isaias. May ganitong sinasabi, mga kababayan. Ang hula tungkol sa mga hayop ng timugan, sa lupain ng kabagabagan at ng kahapisan na pinanggagalingan ng leong babae at ng lalaki, at ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas. Lumilipad na makamandag na ahas. So, posible na ito'y isang klase ng reptile na lumilipad. So, sa mga dinosaur, ang katumbas nito is yung Pteranodon o yung Rhamphorhynchus. Nakita nyo? So, tanong, kapatid, ano bang nangyari sa mga dinosaurs na ito? Nasaan na sila? Kung ang mga evolutionista kasi ang tatanungin natin, marami silang assumption kung bakit nawala o naubos sa mga dinosaur eh. Iba-iba yung sagot nila dyan eh. May nagsasabi na namatay sa gutom yung mga dinosaur. Meron naman nagsasabi na namatay sila dahil sa katakawan. Meron naman nagsasabi na naubos ang dinosaur kasi tinubuan daw sila ng katarata at hindi na dumami. May mga nagsasabi na kinain ng ibang mga hayop yung kanilang mga itlog, kaya naubos yung sumunod na henerasyon ng mga dinosaur. May nagsasabi naman na namatay dahil natabunan ng bulkan. May pumutok na napakalakas na bulkan. Meron naman nagsasabi na namatay ang mga dinosaur dahil sa constipation. Meron naman nagsasabi na binagsakan ng kometa ang mundo o ng asteroid kaya naubos sila. Iba-iba eh. So dito pa lang, alam mo na. Ibig sabihin, hindi talaga nila alam kung anong nangyari sa mga dinosaur noon. Ba't sila naubos? Pero alam nyo, kung magbabasa kayo ng Biblia, makikita mo kung anong nangyari sa mga dinosaur, ba't sila naubos eh. Yung iba sa kanila, namatay sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noe. Walang makakatutol dyan kung nagbabasa ka ng Biblia. At yung mga dinosaur na nag-survive naman after ng baha, ang nangyari sa kanila, nanibago sila dun sa environment nung ibaba sila ni Noe sa barko. Siyempre, alam nyo naman ang pwedeng maging epekto ng bagong environment sa buhay ng isang organismo, di ba? Kung Pilipino ka, dinala ka sa Alaska o sa Antarctica o kaya dinala ka sa disyerto, mabubuhay ka kaya? Hindi. Nung lumulan sa barko yung ibang hayop, posible na nahirapan silang mag-adapt dun sa bagong environment sa bundok ng Ararat. Kaya ang iba, hindi nag-survive. At nung time na yon, may shortage sa mundo. May shortage ng pagkain sa mundo. Bakit? Kasi winasak ng baha ang lahat ng pananim eh. Lahat ng pagkain, lahat ng pananim, lahat ng crops, winasak ng baha. So ano mangyayari? Magkakaroon ngayon ng shortage sa pagkain. So ang Diyos, sabi ng Diyos, pwede na kayong kumain ng karni ng hayop. Pakinggan ninyo, Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. See? Ang Diyos, nag-permit na siya o pinayagan na niya ang mga tao na kumakain ng mga gumagalaw na nabubuhay o ng mga hayop. So, posible na dahil kulang nga yung pagkain sa mundo, nagkaroon ng shortage ng food.
nag-umpisang mangaso ang mga tao ng mga hayop na makakain nila. Nagkaroon ng Nimrod sa kasaysayan. Sino ba si Nimrod? Si Nimrod ay isang napakahusay na mangangaso. So, ang mga tao nung una, nangangaso ng hayop para kainin. At si Nimrod, bilang isang napakahusay na mangangaso, posible na pati dinosaur nakakahuli si Nimrod. Pati dinosaur nakakapatay siya Kaya siguro siya tinawag na napakahusay na mangangaso, isang makapangyarihang mangangaso. So kung may nag-survive doon sa pangangaso ng mga tao, kung may mga nag-survive doon sa klima ng bundok ng Ararat, kung may mga nag-survive doon sa food shortage, posible na kalaunan naubos din yung mga nag-survive na yon dahil naman sa tinatawag na extinction. That's a reality na talagang nag-i-extinct ang mga hayop for certain reasons. Pero alam nyo mga kababayan, ako personally naniniwala ako may mga dinosaur pa sa ating panahon May mga lugar pa rin sa mundo na hindi pa na-e-explore ng mga tao. At posibleng sa mga lugar na ito, may mga hayop pa na may resemblance sa mga dinosaur. And even scientists believe na mayroon pang mga surviving species ng dinosaur sa mga remote jungles sa mundo. Kaya hanggang ngayon hindi pa sila humihinto sa paghahanap Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, yung mammoth. Yung mammoth. Akala ng ibang mga scientists, extinct na yung mammoth. Pero until nung 1990, nakakita sila ng mammoth sa Nepal Meron pa yung tinatawag na Mukele Mbembe. Yung Mukele Mbembe, may mga sightings na nangyari sa Congo sa Africa. So, I think meron pa talagang mga dinosaurs o mga living species na resemblance ng dinosaurs sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa mga remote jungles na hindi pa natutuklasan. Marami pa namang lugar na hindi pa napupuntahan ng tao So I think sapat na itong ating mga sagot sa tanong ng ating mga taga-subaybay tungkol sa mga dinosaurs. Kung meron pa kayong ibang tanong, wag po kayong mag-atubili na iwan ang inyong tanong sa ating comment sections, or you can message me sa aking social media account na nasa description box. Muli, maraming salamat po sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Magandang araw po.